ba diyang gabi? O ube? O taro? O bundo? Halika, pasarapin natin yan. Tingnan mo ang ginagawa ko. Kadgarin lang natin ng sa maliliit para malambot na siya at madali na siyang mano. At kung mayroon ka diyang malagkit, isaing mo. At ayan, isaing mo para ipaghalo-halo natin sila. Oh, ang sarap ng dukot. Oh, say mo, may dukot lover. At magkuskus din tayo ng nyog. Yung iba, buko ang hinahalo. Pero ako, ito niyog. Kudkurin rin natin ang niyog. Lagyan natin ng asukal. Kunti lang, wag masyadong masarap. Kasi mayroon pang ihahalong mas masarap. Ayan ang dahon, nilahib ko na yan at kinat na. Ayun ang paghalo-halo na natin lahat yan. Ang malagkit, ayan, may ube flavor condensed pa tayong inihalo dyan. Tapos, haluin natin until well combine na sila. Lagay na natin yung niyog na may asukal. Huwag nating ubusin, baka masobrahan ng sarap. At ayan, ang ginadgad natin na gabi or bundo ang ginamit ko. So, pag halo-halo lang natin yan until well combine talaga sila. As in, mix talaga ng husto yan. At halo-halo lang natin para, ayan. Pag nahalo na natin ng husto, lagyan natin ng melted butter or butter. Lagyan natin. Ayan, nagwantis na ako para halong-halo talaga ang lahat ng ingredients nila. Ang kanin, ang ginadgad na gabi at saka ang niyog. O, diba? Ayan, pwede nang balutin. Ngayon, nalahib ko na ang dahon ng niyog. Ay, ang dahon ng saging, nalinisan na, ginupit-kupit ko pa ang dulo. At may twist pa, nilagyan pa ng cheese. Optional lang yan kung wala kayong cheese. Optional lang yan. Pwede ring walang cheese. Ngayon sa pagbalot ng dahon ay may dalawang pagbabalot ng suman. Ayun ang una at ito naman ay ang pangalawa. Una ay tupiin mo ang magsigilid. Lagyan din natin ng cheese para masarap. Ayan, tupiin natin magsigilid. Paras lang yan. Basta't ano lang natin ang gusto na hindi mapasok ng tubig. So, ayan, ganyan lang ang pagbalot ng suman. Kahit anong suman na root crops. O, tingnan pa natin ang isa pang pagbalot. Tupiin sa magsigdulo at i-roll. Ayan. Pwede rin yan ang ganyan. Or, i-roll muna bago itupi doon sa magsigdulo. Pwede rin yun. So, kailangan natin medyo malapad na dahon para hindi tayo makapos sa pagbabalot, sa pag-roll ba ng ganyan. O, tupi sa magsigdulo. Kuha nyo. Madali lang. Ilahib nyo muna yung yung sakalan, ang dahon ng saging para hindi napupunit. Kasi pag hindi nyo yan dinarang sa apoy, ang dahon ng saging, madali lang mapunit. Hindi kayo makakabuo ng pagbalot niyan. So, ayan. Pag naidarang sa apoy, ayun, maganda. Madali lang magbalot. So, ayan guys, balutin natin lahat. At lagyan natin pa rin ng cheese. Tinipid na ang cheese ng kaulilang kasi wala na, kaunti lang. So, optional lang yan guys, ang cheese. And then, andyan ko lang yan ilagay sa stainless na yan para kasi wala akong steamer. So, ikamada natin ng alternate ba pa-cross para ang singaw ng tubig or ng pag-steam natin ay pasok na pasok sa bawat isa. So, ayan guys, ganyan ang pagkalagay ko ng pagkapatas ko dyan sa paglaga ng ating suman. Kumbaga, sa steamer, mas doon yun na lang ipatas. So, ayun, nilagay ko yun. May tubig yung malaking kaserola. Nilagyan ko lang ng patungan rin ng mga kaldero at saka parang steamer na rin. So, ayan guys, ang lakas-lakas ng ulan pero ito ako busy sa akin. I-check na natin kung luto na ang ating suman. Ube flavor, may malagkit na rice, tsaka may taro, gabi, bundo, ang tawag sa amin, at saka may ube flavor condensed, at saka may niyog. Ang sarap. Tingnan natin ang ating, ayan umuusok-usok pa yan ayan So, tingnan natin, parang wala na. Ang ating steamer ay super old na rin, kaya
hindi ko na yung ginamit at kahiya-hiya na. So, ito na lang ang ating big pot. Ang ating, ano ba, alin ang i-check ko? Parang wala na kasing tubig eh. Kaya, try natin. So, teka. Hindi na lang tubig. Usok-usok pa.